kasama ang malamig na aircon sa bahay. Amen? Amen! Narito ka ngayon dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen! Lagi naman po may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, pero it takes two ways. Ang relasyon po ay di mag-work kung ang isang tao lang or ang isang side lang ang lumalapit. Kaya, our relationship with the Lord will only work kapag tayo rin po ay lumalapit sa Kanya. Amen? Kaya, the fact na nandito ka ngayon, ibig sabihin, lumapit ka kay Lord at tinatanggap mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen! Kaya po sabi sa Matthew chapter 18 verse 20, God is present when we come together in His name. Sabi naman po sa Psalms 145 verse 18, He is near when we sincerely call upon Him. So ito pong mga Bible verses na ito, nais pong ipaalala sa atin na no matter what happens in our life, no matter what we do, we must remember that God is with us. Pero kailangan pa lumapit tayo sa Kanya. Amen. Amen. Pero kahit ano pong mangyari, kahit gaano ka pa, ito po testimony ko yun. Kahit gaano pa ka pa, ilang beses ka pang lumayo kay Lord, hindi ka niya papabayaan. Amen. Hihilahin ka pa niya kasi gano'n niya tayo kapaan. Amen. So as we worship this morning, kung alam mo man yung kanta o hindi, may this songs be a worship of prayer and praise to the Lord, for He deserves all the glory, He deserves all the praise, for everything He has done for us. Maraming salamat po, Panginoon. So let's start our morning with praises. Pasalamatan na po natin ang Panginoon. Lord, salamat. Dahil naman, oh Lord, kung Lord, thank you, Lord, for blessing us. You are with us, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa walang pag-ibig mo, pagmamahal mo para sa amin. Pagtanggap sa amin, Bungo. Thank you, Lord.
on, church, let's continue worship our God. Patuloy po tayo magbabad sa pasensya ng Diyos. As we sing, let this song be our prayer. Tayo po ay mag-focus sa ating Panginoon. Let us listen to the voice of God through our heart. Pag po tignan yung katabi mo, let's focus on God alone. Amen? Tandaan niyo yung lyrics ng kanta. And when we sing the song or tayo kumakanta, it's not about us. It's all about our God, Jesus. Amen. Amen. Now let's sing. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, this stormy raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the soul of raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I need to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your
you, God, this place. Sige, church. Purihin mo, Panginoon. Huwag ka magmadali. We worship our God. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Glory to God. Glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Let's just lift up our voices. Oh, Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. You want to lift up your hands, lift up to the Lord, surrender everything on your name. Yes, Lord God, we praise your name. We surrender everything to you, Lord. For it is not about us, but it's about you, Lord God. You are great and to be praised. You are great. We will never stop worshiping and praising you, God. I sing praises to your name. Yes, Lord, for you are holy, Lord. We trust to your name. We trust for your name is great and greatly to be praised.
this time, Panginoon. To just surrender everything to you, Lord. All that heaviness, Panginoon. All that worriness, Lord. All those worries, Panginoon. All those anxieties, Lord. All those loneliness, Panginoon. Lahat ng paghihirap, Panginoon, that we are dealing with, God. Lord, forgive us, O God, for doing things all by ourselves, O God. Forgive us, Panginoon, sa mga panahon hindi ka namin inuuna, O God. Forgive us, Lord, na nananalangin lang kami, lumalapit lang kami kapag yun lang yung nararamdaman namin, O God. But Lord, it is beyond our emotions, O God. It's beyond our feelings, O God. Hindi ka man namin nakikita, hindi ka man namin nagdaraan na nararamdaman, but Lord, forgive us, Panginoon, for choosing other things before you, O God. This morning, O God, we come to you, Panginoon, with all our heart, Panginoon, with all our mind, Lord Jesus, O God. To surrender everything to you, O God. We will only call upon your name, Lord Jesus. We will lay down our crowns, Lord, at your feet, Lord Jesus. We lay our crowns
Lord, yung Panginoon na naman po, Lord God, ang bumabagabag sa aming isip at pagiging handa para hindi namin maintindihan ang matanggap ng salita mo. Kaya Lord, we set our eyes on you this morning, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang ibang iisipin pa. Lord, we are ready, Panginoon. Come on, church, let's raise up our hands as we surrender to the Lord. Lord, we are ready, Panginoon, to receive your word. We are ready to be changed by you, transformed by you, Panginoon. We are ready, Lord. Kahit masakit man, Lord, kala sasabihin mo. But Lord, we know that there's something that you have planned for us, Lord God. And this morning, we give back all the glory, honor, and praise to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Kung ibati mo naman po yung katabi mo, good morning. I'm blessed you are here. Excited po ba tayo sa message ni Lord? God is good. And all the time. God is good. May nakikita po ba kayong pagbabago sa ating church? Amen? Bago ang ating mga pinto, glory to God. After 30 plus years, ang sabi ni Abe, napalitan ng ating antik na door. Amen? Pray po si Lord. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin po muna as we receive the word from the Lord. Father God, salamat po sa umagang ito. We are so blessed. We are here in this place. Salamat sa iyong dakilang presensya. Nawa, Panginoon, ang aming pong mga papuri, pagsamba, ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. And as we listen to your word, ang panalangin po namin, kilusan niyo ang aming mga isip, ang aming puso, at patuloy na baguhin niyo the way that we think so that maging bago po ang direksyon ng aming mga pamumuhay, maging bago po, Lord, yung direksyon ng aming destiny, O Lord God. Salamat po sa bawat isa na nandito sa lugar na ito. Alam po namin hindi aksidente na nandito ang bawat isa. At alam ko meron po kayong matinding gagawin sa amin ngayong umaga nito. I pray, Father, na hindi po lalabas ang bawat isa sa amin dito na kaparehas pa rin nung kami ay pumunta sa lugar po na ito. Gawin niyo po yung hindi kayang gawin ng tao sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na maitaas, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, it's not about any of us, but it's all about you, God. Salamat po ang marami. We are so blessed we are here. We love you. We honor you. We praise you. In Jesus' name. Amen. Come on, you can do better than that. Bigay mo the best clap offering for the Lord. Last week po, pinag-usapan natin ano yung kabaligtaran ng worship. At yun po yung salitang idolatry. Yung pagkakaroon ng other God aside from the true living God. So kapag kung meron lang kumuha sa pwesto ni Lord sa buhay mo, sa puso mo, yun lang ang Diyos mo. Pwede yung career, pera, pamilya, relasyon. Supposedly, ang mga bagay na ito ay mabuti. Pero kapag kinuha lang po nila yung pwesto ni Lord sa buhay mo, sila na ang naging number one. Sila na ang inuna, pinarioritize mo, doon po nagiging idol ang mga bagay nito. Sabi po ng salita ng Panginoon, God is a jealous God. No, not because insecure siya, kaya nagsiselos siya, but because He have a covenant love for us. No? Kagaya po ng isang faithful na asawa sa kanyang bride, He was protecting us.
No, He is protecting us, kaya po God will not share us to anyone or to anything. Nakakasunod po ba tayo? No? Ganun po ang ating Diyos. No? So yan po yung napag-aaralan natin last week. And nakita po natin yung buhay ni Solomon. Kung paanong nagkaroon po siya ng idolatry sa buhay niya. No? So through David's obedience, God gave them the kingdom, no? Yung Israel. But because of compromise, no, dahil na-influence si Solomon ng kanyang mga naging asawa, magkaroon ka ba naman ng 1,000 na asawa, 300 legal wife, 700 concubines. No? So, he tore, no, nahati ang kingdom ni God doon sa Israel. No? So, Israel was divided, na-conquered sila ng Babylon, no? Because they turned from God. So, ang lesson po na natutunan natin doon, our obedience doesn't stop with us. It shapes the destiny of the next generation. Kung paano pinagpala ang henerasyon ni Solomon because of David, yung next generation after Solomon was cursed. They were exiled, naging slaves sila because of his disobedience. Kaya kapatid, yung tinatanim mo ngayon na obedience or disobedience, hindi lang ikaw ang magsasuffer ng consequence na yan, but even your next generation. No? But God's heart has never changed. No? Through His covenant, He called Israel be a kingdom of priests and holy nation. So, sinet apart niya po ang Israel. Kahit na ganun ang ginawa nila, no? They are stiff-necked, ang titigas ng ulo. No? So, yet in exile, no, nakita natin, they are weeping kasi yung presence ni God nawala nila. They lost their identity, they lost their home, their place of worship, and they lost the presence of God. Kaya po sa Isaiah 61, tinignan natin yon na merong promise doon sa mga na-exile, okay, napunta sa ibang lugar. So God promised a future rebuilding, restoration, and renewing of His people. So yan po yung nasulat sa Isaiah 61. So Jesus Himself declared this prophecy fulfilled in Luke chapter 4. So sabi doon ng yung prophecy, He will free the slave to their sin. He will cancel all death. He will restore their inheritance, and He will give rest for their souls, and He will comfort the broken-hearted. Okay? So, ang message na tinignan natin is, wala pong ruin that God cannot rebuild in our lives. No? Kahit gaano makawasak, kayang buuin ng Panginoon. That was the good news nung last week. No? And no heart, He cannot restore. No? Walang matigas na puso sa Panginoon. Walang basag na puso sa Panginoon. Kaya niya lahat buuin. Amen? Amen. And no soul He cannot renew. No? So, and those He restores, He send back as priests and holy nation. So, yun po yung pagkatawag ng Lord sa Israel at maging sa atin. To be kingdom of priests and a holy nation. Hallelujah. Amen. Masyado po kayong serious. Let me tell you a joke. Bago po tayo mag-umpisa. There are two guys na naglalakad sa forest. No? And na-encounter nila yung isang leon. No? Of course, hindi nakakulong yung leon, na-encounter mo, anong gagawin mo? No? So, tumakbo sila because itong leon na to, halatang hindi pa kumain ng ilang araw. No? So, gutom na gutom yung leon. And, nung tumakbo sila, tumakbo din yung leon. Okay, so the lion start chasing them. And they ran as fast as they can. They're fabulous stuff. Yeah? So they're like running for a marathon. And then the one guy, nag-umpisa ng mapagod. Okay? And then, dahil napagod na siya, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, please turn this lion into a Christian. Pinag-pray niya, Lord, gawin niyo pong Kristiyano, itong leon na ito. Okay? And then, pagbukas ng mata niya, tinignan niya yung leon, nakaluhod. Aba?
Lord, salamat po na answered yung aking prayer. So dahil nakita niya, tumigil na nakakahabol yung leon sa kanila, lumapit siya. Okay, bakit kaya lumod itong leon na ito? And then, yung paglapit niya, narinig niya yung leon na nananalangin. Sabi ng leon, Lord, salamat po sa pagkain that I'm about to eat. Praise God. No? So, naging Kristiyano naman niya. Pero kakainin pa rin sila dahil okay, nanalangin lang. Amen. Okay, masyado po kasi yung serious. Ready lang po ba kayo sa message natin today? Amen. Baka matandaan nyo lang yung leon, ha? Okay. You have your notes. Okay. Kung meron pa po kayong kailangan i-note, please do so. Okay. So, yung message po natin today is a warning for false discipleship. Okay. Alam niyo po, isang narinig ko mula sa pag-workshop namin doon sa Bulacan in the past 2 weeks. Sabi ganyan ni Pastor Reggie, alam niyo ba mga pastor, hindi lahat na nag-a-attend sa church nyo ay kabilang sa kaharian ng Diyos or mapupunta sa langit pagkamatay nila. Kasi meron pong verse sa Bible, sa Matthew chapter 7 verse 7, ang sabi doon, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya po isang panalangin ko bilang pastor, nagsisimulang pastor, is that Lord, I pray talagang genuine disciple ang magkaroon po, ma-raise up sa church ng True Life. Amen? 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 Amen. Dahil napaka-delikado na parang maloko mo yung sarili mo dahil just because you are here, sabihin mo na talagang ikaw ay disciple, tagasunod, mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kaya this morning, kapag ito po yung gusto mong i-deliver na message from the Lord na a warning against false discipleship. Kailangan mag-move po tayo sa pagiging religious, paggawa-gawa ng mga ritual, ng mga bagay-bagay para po ma-please ang Panginoon. But we should move from those things papunta sa true obedience sa ating mga puso. Amen? Hindi ka lang po Kristiyano sa muso, kung hindi Kristiyano ka sa puso. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano sa puso. Hindi sa muso. Kailangan po ang sinasabi ng bibig, ang nararamdaman sa puso at ating ginagawa ay isa lang. Amen? Deuteronomy 30:6, ang sabi po, and the Lord your God will circumcise your heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Amen? Di ba po kapag tinutuli ang isang bata, it is to remove the bad skin, yung karumihan. Amen? Di ba? Kapag po hindi na-circumcise physically ang isang lalaki, marumi or nagkukos ng build-up ng dirt doon sa kanilang private part. Pero sabi po ng Deuteronomy chapter 6, ang Panginoon, ang sinicircumcise niya sa atin ay ang ating mga puso. Ang ibig pong sabihin doon, He's taking away those bad things in our heart so that we can love the Lord with all our heart and with all our soul. Amen? Amen. Kaya nga po, tinatawag natin Lord, Panginoon, no? Ang ating Panginoong Jesus, ang ibig pong sabihin dyan, siya ang iyong master, siya ang iyong owner, okay? So, siya yung authority ng buhay mo. He is the one na mas o pinakamataas sa buhay mo. It is not enough to acknowledge Jesus as our Lord, but we must surrender to Him. Nakakasunod po ba? Kaya
Kaya ang prayer ko po sa atin ngayong umaga nito paglabas natin, talagang masabi mo sa sarili mo, Lord, totoo po akong mananampalataya, totoo po akong disciple, totoo po akong tagasunod mo. Amen? Amen. Sabi po ng James 2:19, naniniwala ka na may isang Diyos? Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanininig pa sa tao. Amen? Walang kaibahan kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon. Pero walang pagbabago. Kaya po ang title ng message natin ngayon, ano ba talaga yung sign or mark of being a true disciple of our Lord Jesus Christ? Okay? So, isang salita lang, kapatid. At yun yung salitang holiness. So, sabay-sabay nga po natin sabihin. 1, 2, 3, go! Holiness! Holiness or kabanalan. That's the only sign. That's the sign or mark of being a true disciple. Ang sabi ng Philippians 2:12-13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. No? Ang sabi po dyan sa Tagalog, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo itong may takot at paggalang sa Diyos. Narinig ko po yung isang tao, sabi niya, wala nang takot ngayon ang mga tao sa Diyos. Totoo ba yun? Wala nang takot ang mga tao sa Diyos. Sabi po sa katabi mo, ebidensya. Kailangan may ebidensya kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. Merong nakikita. Alam niyo po, salvation without transformation is a contradiction. Ang tunay na pananampalataya ay may ebidensya. Kung walang pagbabago, baka wala talagang kaligtasan in the first place. Salvation without transformation is a contradiction. Ang tunay daw na pananampalataya, may ebidensya sa ating buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Meron bang pagbabago? Sa iyong katabi. Amen? The mark of those who belong to Christ is holiness. Pag sinabi mong holy, the literal meaning is to cut or to separate. Okay? Diba? Kaya nga po tinawag tayo, we are set apart. Pinili ng Diyos. No? Kaya po tayo ay holy. Hindi dahil perfect ka, na hindi ka nagkakasala. Okay? So Christians during the New Testament ay tinatawag na saints. So, Saint Ryan, Saint Joy. Okay? So, during the New Testament, the time of Jesus, hindi po kagaya sa ating panahon ngayon, kailangan kang i-declare pa that you are a saint, tapos ipapaskil yung rebulto mo. Hindi ganon. In the New Testament, all of believers of the Lord Jesus Christ are called saints. No, kaya po kung babasahin mo ang Biblia, lalo na mga sulat ni Apostle Pablo, paulit-ulit doon makikita mo yung salitang saints. Kasi ang ibig sabihin ng saint is holy one. Okay? They are not sinless, but they are set apart to God for His service. Amen? Amen. Sabi ng Leviticus 20:26, kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal. At kayo'y hinirang ko. Okay? You are appointed
hinirang, you are set apart mula sa ibang mga bansa para maging akin. Sino na po dito yung nagkaroon na ng baby? Pwedeng anak mo, kapatid, pamangkin, apo. Nakakita na po kayo ng baby. Amen? Minsan ako pag yung talagang kapapanganak, patawaran mo ako ulit, sabi ko, mukha pong alien, sabi ko. Pero di ba, as they grow, nag-i-improve naman yung itsura. Nakikita mo na talaga yung real features, gano'n. Pero talagang pag, minsan pag, parang alien Lord. Anyways, kidding aside. Di ba po kapag may baby, halimbawa, parehas ang nanay at tatay na black, okay? Ang magiging anak ay black din, hindi pwedeng maging white, di ba? O kaya naman, kung ikaw ay kayo manggi, most likely, kayo manggi din ang iyong anak, di ba? Kung matangos sa ilong mo, most likely din, magiging matangos ang ilong ng iyong anak. Di ba? Kung may blue eyes kayo, baka blue eyes din, di ba? So, kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ano ang dumadaloy sa Panginoon na DNA, yun din ang magiging DNA mo, tama ba? Kaya sabi ng Panginoon, banal ko, so kayo rin dapat maging kayo banal. Diba? Kasi yun ang DNA ng Panginoon, yun ang distinction ng Lord. Okay? Yun ang distinct, ano ang Tagalog, distinct yung pagkakaiba ng Diyos mula sa other gods during that time. Okay? Even up to now, the Lord is holy. Kaya sabi niya, be holy. Tatang mo ko eh. I'm your father eh. Diba hindi ang inisipin mo? Anak na kapatid ng Lord ha? Upad pala ako. Diba kaya tayo tsura? Amen? Magtataka ka kung wala mo sa kilong, tapos yung naging anak mo, flat ang nose. Diba? DNA. Our DNA, ang nananalaytay, nananahan sa loob mo ngayon ay banal na spirito. Amen? Amen. Hindi po santong kabayo. Natatawa ako. Hindi ganon. The Holy Spirit ang nananahan sa atin. He is our Father's DNA na nasa buhay po natin. Kaya nga po makakapamuhay tayo doon sa nire-require ng Panginoon na kabanalan. Amen? Hindi dahil ikaw sa sarili mong lakas, but through the help of the Holy Spirit. Nakakasunod po? Amen. Kaya nga, a mark of a true believer, talagang tunay na disipulo ng ating Panginoong Yesus, ay kabanalan. 1 Thessalonians 4:7, nasabi po ganyan, ito daw ang ating pagkatawag sa Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen? God did not call us to be impure, but to live a holy life. Now, meron pong dalawang tinatawag na holiness. Okay? Follow me on this. Number one, is yung tinatawag na positional holiness. At yung pangalawa is called practical holiness. Ate Wilma, ano yung positional holiness? Okay? Positional holiness is you are declared holy because of what Jesus had done on the cross. Pinayaran niya lahat ng ating kasalanan. That's why every time na tayo humaharap sa Panginoon, ang nakikita niya ay ang dugo ng ating Panginoong Yesus. He does not see our guilt, our shame, all of our dirt. Ang nakikita niya po is His Son, our Lord Jesus Christ. So yun po yung unang holiness. Okay? Positional. Hindi dahil sa iyong own effort, hindi dahil sa sarili mong gawa. You are declared holy, righteous because of Jesus. Nakakasunod po? Amen. Pangalawa is yung practical holiness. Ito po yung we grow in holiness as we obey God
daily. Okay? So, ang tawag po doon is sanctification. Okay? Yung una is justification. Ginawa kang matuwid because binayaran ng ating Panginoong Yesus lahat ng iyong kasalanan. And now, yung justification is because of your obedience daily sa ating Panginoong Yesus, you are being justified, renewed, and living or practicing holiness. Nakasunod po? Amen. Ang holiness ay pinapractice, ginagawang habit. Amen? Way of life, lifestyle, kapatid. Okay? So, let us go doon sa more understanding what is God's holiness. Kasi di ba, tatay natin siya, paano ba yung holiness ng ating Ama? So, balikan natin si Propeta Isaiah, no, sa Old Testament. Nagkaroon siya ng vision in Isaiah chapter 6. Doon sa vision na yon, dinala siya sa presence, sa harap ng trono ng Diyos. No? At sa trono ng Diyos, meron tinatawag na mga anghel. Ang tawag ay seraphim. These angels have 6 wings. Dalawa to cover their feet, dalawa for their flying, at dalawa to cover their eyes. No? So they have 6 wings. So they are 24/7, forever and ever, crying out. Ang lagi lang nilang sinasabi is, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yun lang ang lagi po nilang sinasambit. Okay? Holy, holy is the Lord God Almighty. Kasi in Israel, pag sinabi mong 3 beses ang isang bagay, it means completeness. Okay? O kaya it also refers to the triune God. Okay? Kaya 3 beses na inuulit yung Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Okay? So, nandoon si Isaiah, Propeta Isaiah, sa presence ng Panginoon during that time. And, lumapit sa kanya yung seraphim. Meron dalawang nagbabagang coal. At isinir, okay? Kinain niya, nilapat niya yung labi ng Isaiah, itang burning coal. Kasi, nung nasa presence ni Lord si Isaiah, nung nasa presence ni Lord si Isaiah, tama ba? Okay, nung nasa presence ni Lord si Isaiah, okay, ang sabi niya, woe to me! Woe to me! Sabi na, patay na. Metay na ako kanina, Yun ang ibig sabihin ng woe to me. Okay? Bakit? I am ruined. For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord God Almighty. Bakit? Kailangan maintindihan po natin that during the time of Isaiah, kapag ikaw, kapatid, ay hindi banal, you have karumihan in your life, okay? So, pwede kang mamatay kapag pumunta ka doon sa presence ni God. Kaya nakatakot niya Isaiah, takot na takot siya. No? Nung dinala siya ng Panginoon sa kanyang presensya, because nakita niya, may na-convict siya doon sa kanyang karumihan. No? When you are face to face with the Holy God, ang makikita mo is yung deficiency mo, yung kakulangan mo, yung kasalanan mo. No? So, na-convict si Isaiah. Sabi niya, woe to me! I have unclean lips. I live among the people with unclean lips. Okay? So, ganun po. No? Kasi during that time, example po dyan, yung mga priest sa temple. Kapag ang priest po sa temple ng Israelites, meron po kasing level yan sa pagpasok. Hindi kagaya sa atin, di ba? Pagpasok mo, yan na, tapos yung pulpit. Sa kanila, meron tinatawag na most holy place. Nandoon po yung talagang presence ni God. At ang high priest lang ang pwedeng makapasok doon sa lugar na yon.
At ang high priest, kapag pumasok siya, meron siyang parang bell. Okay? Pag naglalakad siya, kumakasing-kasing yun. Kaling, kaling, kaling. Okay? And then meron siyang lubid sa paa. Kasi kapag pumunta siya sa presence ni Lord, at meron pala siyang kasalanan o he is impure, bibulag tayo, Mateo. Okay? Mamamatay siya. Kaya ang gagawin po, hihilahin na lang siya. Kapag hindi na narinig yung bell na kumakasing, ala na, dametene. Kasi merong nag-aantay sa akin sa labas. So ang gagawin po nila, hihilahin na lang siya through the lubid na nakatali sa paa niya. Okay? So ganun po yung presence ni God. God's holiness is like a sun. Sa buong solar system, He is the only one. And the sun, di ba? It is our light. It is giving us life, warmth. Alam niyo po ba kapag nawala ang sun, mawawala ang gravity at magkakagulo-gulo na ang ating planeta? Okay. So, all planets revolve around the sun. Tayo po ay umiikot ng 365 days. Okay? Sa sun. Okay. Kagaya po ng ating Panginoon. His holiness. Diba? Kapag nakita natin siya that we are impure, it could be dangerous. Okay. So, hindi po dangerous ang presensya ng Panginoon in a way, but because we are impure. Okay. Kaya nga po during that time, nakakasunod pa po ba kayo? During that time, bawal silang umawak ng anything that is dead-related. Patay na katawan, patay na dugo, the mens. Okay? Mga ketongin, bawal. Kaya during that time, kapag gano'n na naging sakit mo, lalabas ka sa city, doon ka natitira. Ma-isolate ka, wala ka ng community. Bakit? Bawal. Bawal silang bawal kanilang hawakan. Bawal. Okay? Kasi kailangan pa nilang bumili ng mga kung ano-ano just to sacrifice for them to be declared clean or pure. Okay? Kaya, di ba yung bleeding woman? 12 years of bleeding. Imagine kung gaano kalungkot yung kanyang naging buhay. Okay? Kaya, ganun po ka-importante sa kanila yung pagiging pure during that time. But, tignan niyo po yung di ba, the book of Isaiah is a book of prophecy. Lahat po ng nasulat sa Old Testament, finulfill lahat sa New Testament ni Jesus Christ. Ang sabi po sa pag-aaral, there are 300 prophecy that Jesus Christ fulfilled nung kanyang pagdating. Okay? So, in the Old Testament, kailangan mong mag-sacrifice. Hindi ka pwedeng pumunta sa presence ni God kapag ikaw ay impure. But during the time, okay, so yun yung vision ni Isaiah, no? Merong burning coal that was sealed on his lips na because of that burning coal, naging clean yung lips ni Isaiah. Okay? Ang sabi nung seraphim kay Isaiah, in the continuation of the vision na binigay sa kanya ng Panginoon, sabi nung angel sa kanya, see, this burning coal has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for. Sinabi ng seraphim sa kanya, malinis na ang iyong lips, malinis ka na. All of your sins are atoned for. Okay? Nabura na yung mga kasalanan mo. So, yung pong vision na yon is the burning coal represents our Lord Jesus Christ. Okay? In the physical, in the natural, di ba kapag meron kang hinawakang marumi, supposedly mahahawa ka ng karumihan nun. Tama ba? Umahawa ka ng malikabok, umahawa ka ng putik, mahahawa ka, di ba? But, iba po yung holiness ng ating Panginoon. Imbis na siya ay mahahawa sa ating karumihan, ang Diyos ang kanyang kabanalan, ikaw ang mahahawa. Maapektuhan yung kanyang holiness. Amen? Nung pumunta si Jesus sa earth,
lumakad siya kasama ng mga tao, mga pinili niyang tao. Ito ang ginawa niya. He touched all of the impure. Yung mga dead, hinawakan niya, nabubuhay. Yung mga nagbi-bleed, okay, the bleeding woman, gumaling siya. Yung walang dapat humawak, okay? Yung mga pinagdidirihan, yung mga lepros, okay, yung mga ketungin during that time. Nung hinawakan ng ating Panginoon, they were cleansed, they were made pure. Amen po ba? So instead of impurities transferring to Jesus, His purity transforms and heals their bodies. Amen? Jesus is the holy coal doon sa vision ni Isaiah. So ito po yung gusto kong maintindihan ninyo sa kabanalan ng ating Panginoon. God's holiness does not destroy us, but transform us. Okay? In the Old Testament, ganoon. But in the New Testament, because of what the Lord Jesus has done, yung po kanyang kabanalan, yun yung nagka-transform sa atin. Amen? Amen. Kaya nga po, the mark of a true disciple of Jesus is holiness. Makakaya mong mamuhay in holiness dahil God already made us holy. Amen? Kailangan mo na lang yakapin yung new nature mo. Ang Amerikano ba, hard to get siyang nag-e-effort ba siya na maging Amerikano? Hindi, di ba? Kasi yun na siya. Amerikano na siya. O ikaw, Pilipino ka. Mag-effort ka pa bang maging Pilipino? Halika, because you are inborn Filipino. Amen? Kaya kailangan po natin i-embrace our new nature. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, you are a new creation in Christ. The old has gone and the new has come. That new is the Holy Spirit living in us, enabling us to live a holy life. Amen? So, since the Holy Spirit is living in us, malaya na po tayong maka-obey sa ating Panginoon. Amen? Ang kailangan na lang po natin gawin, i-allow ang Holy Spirit na mag-work sa ating buhay. Okay? Allow the Holy Spirit to empower us to live our divine nature that has been bestowed upon us. Let your thoughts, your words, and actions align with the holiness that God has placed within you. Amen? We were made holy by the grace of God. Makakasunod ka by the grace of God lang din. Amen? Ito yung assurance po natin sa Philippians 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kapatid, lifetime po yung proseso ng pagiging banal po natin. Okay? Pinapabanal po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Okay? So the process, it will take a lifetime as we die to sin and participate doon sa power ng ating Panginoon na gumagawa sa loob po natin. So we progressively become holy and are not freed, not only from the penalty of sin, but from the power of sin. Kapatid, ito po yung reminder sa atin. Sabi ng Kawikaan 26:11, inuulit ng hangal ang kanyang tang twister. Inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan. Tulad ng asong binabalikan ang kanyang suka para kainin. Kapatid, foolish people keep repeating their mistakes because they refuse wisdom and repentance. Kapag daw paulit-ulit mong binabalikan yung isang maruming bagay na tinanggal na ng Panginoon sa buhay mo, para ka daw aso. Yung aso ngayon, di ba, may hospital pa, talagang binibili pa ng mga diaper, ng mga special na pagkain. Pero during the time of the Israelites,
ang kung aso ay considered as scavenger or isang maruming hayop, okay? They don't want to do anything with dogs. No? Kaya po, ang sabi dito, tulad ang isang foolish people, hindi dahil kulang siya sa kaalaman, kung hindi wala po siyang wisdom, wala siyang obedient heart doon sa word ni Lord. Okay? And most especially, hindi siya repentant. Okay? Kaya paulit-ulit, binabalikan. No? Yung maling bagay na yun. Kaya sabi niya, parang ang asong binabalikan mo, yung suka mo. Kapag paulit-ulit, ginagawa mo yung mali. Amen? Pero yung masakit naman nun, parang akong aso. Kapag inuulit-ulit mo daw, yung ginagawa mong mali, alam mo ng mali, it is like eating again yung sinuka mo. Amen? Ano ba yung kasalanan na paulit-ulit mong binabalikan? Na parang aso na bumabalik sa kanya suka, kapatid. Kailan tayo magsasawa at magpapalinis sa Diyos? Alam niyo po, sin is like a cancer in our bodies. Hindi po natin pwedeng i-ignore. Ay, kaya pa niya. Malatiya pa naman. Malatiya naman ini. Okay? So those compromises, no, it must be cut out from our lives. Kasi hindi mo mamamalayan kapag hindi mo ginamot yung cancer in the body, ito ay kakalat. Kakalat po siya from one organ to another organ. Eh, ganun din po spiritually. Yung maliit na pagkakamali, kapag tinolerate mo yan, kapatid, lalaki at lalaki, kakalat siya sa ibang parte ng iyong buhay. Amen? Sirang ngipin. Di ba sabi ng dentista, ayan na dapat pabagot mo na yan. Nung ali, itang kasiping na, mayawa yan, masira yan naman. Amen? Ano kaya yung dapat bunutin ni Lord na yan sa buhay natin? Bunot hindi kailangan takpan. Dapat bunot. Amen? Masyadong mahal ang ibinayad po sa ating kaligtasan. Every time we go back to our old life, para yung kung pinapako ulit ang ating Panginoong Jesus. Amen? Inubos niya po tayo pa. Tapos, binabalikan pa natin yung mga bagay kung saan niya tayo pinalayanan. Kumbaga, wala ka ng posas, pinoposas mo ulit yung sarili mo every time that you go back to that old habit, to that old sinful life. Kapatid, ang Diyos ay handang maglinis. Ang tanong, ikaw ba ay handang magsuko? Ang Diyos ay handang maglinis. Handa ka bang magsuko? Amen? Malungkot na ako po, hindi na po. Hariyan ko na yan po. Ay, hindi po yung encouragement na yung Word of God kaya katamo. Sabi kong ganyan, make every effort to live in peace with everyone and to be holy, because without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. Okay? Ang holiness po is our doorway of our intimacy with the Lord. You cannot be close to someone na hindi kayo parehas ng gusto. Tama ba? Ini, buri na kanyang bali. Ikaw, buri mo lagi kang mama ko, mag-adventure. Mag-ikaw close. Halika kayo kasi ako parehas. Buri. Amen? Ang holiness po is hating what God hates and loving what God loves. Yan po yung sabi ni J.C. Ryle.
Okay? So make every effort, nasabi pa ng Hebrews 12:14, to live with peace with everyone. No? Kasi ang galit ay hindi nakakatulong para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya niyo po siya. Dito po tayo mag-focus. Okay? Make every effort to live with peace with everyone. Okay? Bakit? Kasi kapag ikaw ay magagalitin, kapatid, ang sabi sa English translation hindi mapoproduce yung righteousness of God sa buhay mo. Okay? Kasi sabi ko po ng James 3:9-10, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din nito, ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikha kalarawan ng Diyos. Mula sa isang bibig, nanggagaling ang papuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat yan. Amen? One mouth, one tongue, pero ang lumalabas, pangit, tsaka maganda. Sabi ng Bible, pinupuri mo yung Lord natin through your mouth, through your tongue. But the same part of your body, ginagamit mo din para magkasala. Sabi po ng Biblia, hindi dapat yan, kapatid. Kasi sabi ng katabi mo, hindi dapat yan. Diba? Hindi dapat yan. Kapatid, kaya nga po sa buhay po natin, nung Kristiyano ka. Amen? Kailangan, pwede kayong gitna. Amo na mali, amo na po. Amen? Ang gulo mo. Lalo ba talaga? Okay? Ang gulo mo. Diba? Hindi po tayo pwede maging neutral. The mark of being a true disciple is holiness. Kapatid, paglabas mo dito, Monday to Saturday, pinapractice mo ba yung holiness? Amen? Amen. O buto Sunday ka mo, okay. Amen? Alam niyo, itong message po na ito, hindi para tayo itang, kung hindi babala para sa atin na talagang, uy, paka-check ko. Kung talagang, kaya ko ba, tutuko. Amen? Kasi, hindi naman natin basta mas-check, ma-judge, ay hindi yan Kristiyano, ay hindi Kristiyano. Nakikita sa ebidensya. Amen? Nasaan ang ebidensya? Amen. Dito na po ako magtatapos. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 20-21, bakit kailangan maging banal ka? Okay? Bakit kailangan i-practice mo ang holiness sa buhay mo? Yes, positionally, holy ka na. Okay? Because Jesus paid for your sins, cleansed all of our debts. Okay? Lahat, malinis na tayo. But, we must practice it. We must be practical with our holiness. Kasi sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 20-21, sa isang malaking bahay, okay, meron daw mga kasangkapangyari sa ginto or ilak, gold and silver. At meron din namang gawa sa yari sa kahoy at sa putik. Okay? Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapangyari sa ginto at ilak. At ang mga kasangkapangyari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. May po something in English. Let me read it in English. Now in a great house, there are not only vessels. Sabi mo sa katabi mo, vessel. Vessel, lalagyan.
of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, and some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself, look at this, anyone cleanses himself, tayo mismo ang maglilinis. Amen? From what is dishonorable, he will be a best vessel for honorable use. Set apart as holy. Again, the word set apart as holy. Useful to the master of the house. Ready for every good work. Ito po ang sulat ni Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Sabi niya, inalitulad niya yung isang buhay ng isang Kristiyano sa isang kagamitan sa malaking bahay. Di ba po, in our home, meron kang gamit na pang-bisita, pang-okasyon, pandangal, at meron kang ginagamit na pang-araw-araw. Tama ba? Ito yung mga medyo luma na, hindi gano'ng kamahalan, hindi gano'n ng kagandahan. Kaya okay na gamitin mo na lang sa pang-araw-araw na use mo. Okay? Sabi dito, if you will cleanse yourself, you will be a vessel for honor. Magiging ka daw kapaki-pakinabang sa Diyos for His purposes. Amen? At lagi kang handa gumawa ng mabuting gawain. Kapatid, gagamitin mo ba ang isang maruming pinggan? Di ba? Minsan nga may galing na sa cabinet, nilinis mo na yan, meron lang siya alikabok. O baka tingin mo nadaanan ng ipis. Di ba? Anong gagawin mo? You will clean it. Hindi mo gagamitin ng marumi. Kutsara, nahulog lang sa flooring. Gagamitin mo ba? Hindi na. Kasi, marumi. Ganon din po sa ating Panginoon. Gusto kang gamitin ni Lord, kaya lang may dumi. Meron kang dumi kailangan ugasan. Tanggalin sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. If you are a minister, especially tayo kung mga tumatayo dito sa harap, hindi lang naman dito, but also tayo po lahat, no? But especially tayo po mga minister. If we are living a dirty life, it's time po na magpalinis sa Lord. Amen? Hindi po mananahan sa'yo yung anointing ng Panginoon kapag marumi ang ating pamumuhay. Hindi po natin pwede sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero yakap pa rin natin yung kasalanan sa buhay po natin. Sabihin mo, I love you, Lord, and I lift my voice. Tapos, yakap mo sa kabila yung kasalanan. Amen? John MacArthur, sabi niya, yung kamamatay lang po na sikat ng pastor, holiness is the key to usefulness. God will not use dirty vessels for His glorious purposes. No? Lahat po tayo ay sisidlan. Bawat isa po sa atin. Ang tanong is, anong klaseng sisidlan ka? For honorable use or for dishonorable use? Hindi po automatic yung magiging vessel of honor ka. Kailangan po yung paglilinis at pagtalikod sa ating kasalanan. Amen? Ang Diyos po ang may-ari ng bahay. Siya po yung pumili kung paano po tayo gagamitin bilang mga vessel or sisidlan. Ngunit, binibigyan niya po tayo ng opportunity na pumili. Will you be used for ordinary or for special use? Amen? Ate Wilma, anong gagawin ko? I want to live a holy life. I want to be used by God. Ang first step, kapatid, na gagawin po natin is repentance.
Changing the way you think. Okay? You agree to God. Ang sinabi ni Lord, mali to. Mali to. Okay? Ang sinabi ni Lord na tama to, tama to. Amen? Repent. Ang sabi po ng Biblia, God is faithful to forgive you if you will confess your sin. Tapat po ang Diyos. Hindi kayo tataboy ng Panginoon kapag lumapit ka sa Kanya. Amen? We just need to be honest and real with God. Lord, nahihirapan po ako sa bagay nito. Tulungan mo ako. Alisin mo ito sa buhay ko. Amen? Ayoko po ito, Lord. I want to honor you. I want to be used by you. Tanggalin mo to, Lord. Amen? Alam niyo po ba, sabi sa pag-aaral, kahit daw ikaw ay may asawa na, if doon sa before ka mag-asawa, mahilig kang manood ng mga panoorin na hindi ka nais-nais, kahit daw pala may asawa ka na, pwede mo pa rin yung ginagawa. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Wala po dito niya. Amen? Repent. Change the way you think. At pangalawa, renew your mind through the Word of God. Nabago ko po ba yung isip ninyo through the Word of God? Amen? Renew your mind. No? So let us not be conformed with the standard of the world. Hindi po porket uso, ginagawa ng karamihan, tama na. Ang authority, sinusunod po natin ay ang mga salita ng Panginoon. Amen? Tumayo po tayo lahat. Ngayong umaga po na ito, piliin po natin maging sisidlan para sa marangal na layunin ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Lord, magpalinis po tayo, and hayaan po natin ang Holy Spirit na magbago sa atin. Patuloy. Di lamang po ngayong umagang ito. Huwag kang uuwi, kapatid, na marumi pa rin yung puso mo, yung bibig mo, yung isip mo. Lumapit po tayo ngayon kay Lord at isuko po natin yung lahat ng mga tingin natin hindi dapat sa buhay po natin. Tutulungan ka ng Diyos, kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Be holy, ang sabi ng Panginoon, for I am holy. No? So kung ang buhay po natin ay parang plato, ipapagamit po ba natin ito sa Panginoon ng marumi? Amen? O kailangan muna natin siyang hugasan? Ang pagpili po ay nasa atin. Sabi ko nga, ang Lord, hindi siya namimilit, pero siya ay namumulit. Amen? Diba? Ilang beses po tayong kinulit before po tayo madala sa lugar na ito just to hear the Word of God. Hindi ka po maliligtas na kahit sinong pastor, kahit anong organization. Ang kaya lang po namin gawin is ituro ka doon sa tama. Amen? Dito po, hindi yung, ay, bawal yan, hindi. Ang itinuturo po natin is kung ano yung tama, yun po yung ating masunod. Amen po ba? Nais po ng Panginoon na maging productive tayo, maging fruitful, matupad yung destiny na inilaan ng Diyos sa buhay po natin. Pero isang requirement, kapatid, is kabanalan or holiness. Kasi without holiness, we cannot see God. Sabi po yan ang word ni Lord. Kaya ngayong umaga nito, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoong Jesus. Bukas po natin yung puso natin sa Lord, and let's be honest to God right now. Kung mo nang pansinin yung katabi mo, now's the time to humble ourselves before God and say, Lord, patawarin niyo ko. Umamin ka sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi malupit. He already died for our sins. Kailangan mo na lang maging totoo sa Panginoon. Huwag magpanggap. Sabihin mo, Lord, I want to honor you in my life.
nahihirapan po ako sa mga bagay na ito. Sa oras na ito, Lord, tanggalin mo yung mga desires na hindi karapat-dapat. Tanggalin mo, Lord, yung mga appetite na hindi po tama sa aming pamumuhay. Lord, tulungan niyo kami to honor you sa pamamagitan po ng pamumuhay namin sa kabanalan, O God. Lord, we fall down right now sa inyong harapan, Lord. If you want to raise up your hand towards heaven, you may do so. If you want to kneel down before the Lord, you may do so. Malaya po tayong i-express yung ating pag-surrender sa Lord right now. Pagitin po natin itong kanta na ito. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Holy, 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 we cry, holy, 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 we cry, holy, 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 is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. Yes, Lord. You are holy, Lord. We cry, holy, holy, holy. Is the Lamb. You are holy, Lord. Come on, church. Raise your hand. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy. Yes, Lord, you are holy. We cry, holy, holy, holy. Is the Lamb. Sige, sabihin mo na, we cry, holy, holy, holy. You are holy, God. You are holy. We cry, holy, holy, holy. Is the Lamb.
Gagawin mo siyang Panginoon mo, Master mo, Lord mo, at tagapagligtas. If you are open, if you are willing to receive Him right now, follow this prayer, kapatid. Panginoong Yesus, Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako patawarin niyo po ako sa lahat na aking kasalanan. sa lahat ng mga kasalanan. Sa oras na ito, Sa oras na ito, binubukas ko ang aking puso, binubukas ko ang aking buhay. ang aking buhay. Pumasok ka, Pumasa, manyahan. Ikaw ang aking maging Diyos, ikaw ang aking Diyos. tagapagligtas. Tagapagligtas. Simula sa araw na ito, Sa araw, tulungan mo akong sumunod tulungan mo ako sa iyong mga utos, sa iyong mga utos, sa iyong kalooban. sa iyong mga kalooban. Baguhin mo ako Pagpapalin mo, at gamitin mo gamitin mo sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Allow me to pray for you. Kung ikaw po yung tao na gustong magpangalan sa Panginoon, but you feel unqualified because there is something in your life, just lift up your hands right now. Bilang sign na, Lord, here I am. Gusto ko gamitin mo. I will pray for you. Panginoon, nakikita niyo po lahat ng mga nagtataas ng kamay sa oras na ito. Sinabi ng salita mo, you will empower them. You will give them the desire and the power to do what pleases you. And right now, I command every chains to be broken in Jesus' name. Lahat ng tanikala right now na pumitigil, nagpapabigat, why they cannot follow you is broken right now. Null and void by the powerful blood and name of our Lord Jesus Christ. Father, sa oras po na ito, I declare that they are free to follow you. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kaya Lord, yan po yung mararanasan ng aking mga kapatid na nagtataas ng kamay ngayon, Lord. Kalayaan na sumunod sa iyo. Kalayaan na magamit mo for honorable use, Lord God. Panginoon, right now, I pray every heart to be circumcised right now, Lord, by the power of your Holy Spirit. Lord, every heart right now being circumcised, tinatanggal mo yung luma, marumi, Panginoon, sa kanilang mga puso. In the name of Jesus. Lord, right now, Panginoon, you are strengthening them. Binibigyan mo sila ng power right now to follow you, Lord. Thank you, Lord, for a pure heart. Thank you, Lord, for a surrendered heart right now. Panginoon, a broken heart, a broken spirit, you will not refuse, so God. Salamat po, Panginoon. You know, Lord, kung ano po yung nasa puso ng aking mga kapatid. Patuloy na tulungan niyo sila, bigyan ng wisdom, Lord, to follow you. Salamat po. Thank you, Lord, for your empowerment right now this morning. Salamat po, Lord. Nawawa, Diyos. Paglabas po namin sa lugar na ito, ikaw ang imaitas po namin sa buhay namin. Thank you, Lord, for the breakthrough in the name of Jesus. Salamat. Kung lahat, Lord, ang aming dalangin, bawat isa po ay magsabi ng Amen. Amen. Makakawalong muna tayo sa net para po sa ating tithes and offering. Ipapatuloy po tayo sa ating gawain. God is good. All the time. All the time. That's good. Sino pong nag-bless sa message today? Amen. The mark of a true disciple, yung pagka-holiness po natin. Yan po ba? So, tayo po in the process, lumagat po tayo sa sanctifications. So, every day po, pinapapadala tayo ng Diyos. Amen? Amen. By obeying God. Amen po ba? Amen. So, sabi po sa Matthew 6:33, seek first
the kingdom of God and His righteousness. So, priorities. Pag sabi sa katabi mo, seek first. Six words. So, sa atin po, no, sa ating buhay araw-araw, ano po ba yung unang pumapasok sa pag-isip nyo? Ano po ba yung unang pumapasok sa isip nyo? Pag-isip nyo yung nag-worry ba kayo o nagmamadali? Sabi ni Lord, seek first. Pag-isip sa umaga, alam po natin na unahin natin ang ating Panginoon. Amen? So, sino po dito yung ating nag-worry sa buhay? So, hindi po maayos yung sa atin, no? Yung dami po natin alalahanin sa buhay, mga pangangailangan natin, yung mga problema, o naman po yan. So, sabi po dito, bago po yung verse na to, sabi po ng Bible, do not worry kung ano po yung susuot mo, yung kakainin mo, iinumin mo. Kasi po daw, gawain po daw yan ng mga pagano. Yung mga pagano po, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, kapag daw nag-worry ka masyado, talaga naman napakaliit na po ng yung pananampalataya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, do not worry. Tingnan mo yung mga ibon, sabi niya. Hindi ba sila nagtatanim, hindi sila umahanin, pero ang pinapakain na rin sila. Hindi po ba? Tayo pa kaya ng mga tao? Yes. So, ito po, no, every morning, para sa akin po, in my own life, lagi po pag-isip ko, alam ko marami akong kakaharapin ng mga pagsubok, problema, hindi po mawala yun. Dami po pwedeng kalalahanin eh. Pero, sa umpisa pa lang po ng umaga, inuuna po talaga si Lord, mag-worship ka, mananalangin ka. Para hindi po alam kung yung mangyayari na whole day. Hindi po tayo exempted sa mga trials. Hindi po tayo exempted sa mga anumang mga bagay na kakalapagin natin sa buong maghapon. But we seek first the kingdom of God. Tayo po ang ibig po sabihin when we seek the kingdom of God. Hanapin po natin yung paghahari ng Diyos, yung kalooban niya, ang kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran. So mamumuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang mga salita. We will obey God. Upang tayo po ay patuloy na lumakad sa maghapon, na tayo po'y na-reviewin kung baga po ba sa sakyan, kailangan po ka para hindi ka kaubusan. Yung mga salita ng Diyos na naririnig mo, i-apply mo sa buong maghapon. Yun po eh, mamumuhay ka. Talaga na kasama mo sa His presence. So, tayo po, yun lang po, yung hindi po tayo mag-worry because kasama natin sa Lord. Even our finances, no? Sabi po may pangako din, pag inuna mo si Lord, He will give it. Bibigay niya yung pangangailangan mo. Sino po may gusto nun? Yung, alam ni Lord yung mga pangangailangan mo, so ipoprovide yung pangangailangan mo sa buong maghapon. Amen po ba? Even our finances, sa health, sa relation, sa mga sa trabaho, sa business. So yun po, kung i-provide mo kailangan natin ni Lord. Amen po ba? So sa atin po pamibigay, let us stand and let us pray for our thanks and offering. Let's pray. Maraming Diyos na tila ang makapangyarihan sa lahat. Sa po maraming salamat. Lord, the grace and mercy sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala mo. Material na niya, Lord, o spiritual na pangakailangan namin, O God. Ikaw po may taas namin sa mga ibibigay po namin ito. And we acknowledge, O God, na ito belongs to you. Ibabalik po namin ito, Panginoon, na may pasasalamat at pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
will shine upon us all in Jesus' name. Bigyan ka ng Lord ng desire and the power to do what pleases Him. And I declare goodness and mercy follow you, overtake your life in Jesus' name this week. And I declare marami tayong testimony this coming Sunday of how God moves in our life. In the name of Jesus, I declare healing, freedom, life, peace, joy,